Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay tinanong ni Qian Yinji si Qian Yuwon na kung ang tinatanong ba niya kanina ay ang patungkol sa 5 Sacred Beings Essence Core, na sinang-ayunan nito dahil sa nais niyang malaman kung bakit hindi dapat nila makuha ang lahat ng mga Essence Core. Sinagot naman siya ni Qian Yinji na ang bagay na iyon ay hindi niya labis magawang mapaniwalaan, dahil kung totoo ang sinasabi nila, ay ang mga Essence Core ay mabibigyan ng kung sino ng walang hanggang buhay at immortalidad. Hindi naman makapaniwala ang Grand Guardian sa narinig nito na kung posible ba ang immortalidad na sinasabi nila. Nasinang-ayunan naman ni Qian Yinji na kung magawa mo na makuha ang 5 Essence Core ng 5 Sacred Being ay posible iyon. Kaya naman dahil doon ay napasabi ang ating bida na mukhang alam na niya kung bakit ganon na lamang ang pagnanais nila sa bagay na iyon, nang bigla niyang naalala ang video na kanyang nakita mula sa hinaharap, dahil ang Supreme Demon God ay nabubuhay na ng halos 1,000 taon, at kung ang Blade Lord ay ang totoong Supreme Saber God, ay mukhang kailangan nito na makakuha ng immortalidad, kaya naman ay mukhang kailangan niyang kuhanin din ang lahat ng iyon bago pa nila makuha ang lahat. Subalit hindi ito ang tunay niyang intensyon, dahil ang lahat ng mga nangyari sa kanya simula sa pagkakadiscover niya sa Imugi at sa Fire Kirin ay pawang nagkataon lamang, at nasundan lamang ng Dragon Turtle ng Northern Sea Ice Palace kasunod ng Great Pong spiritual power na mula sa Cold Ice Staff. Sa tingin niya ay ang lahat ay nakatadhana sa kanya, dahil kung magagawa din niyang makuha ang Essence Core ng White Tiger, ay mukhang magiging isa na din siyang immortal, at hindi ito ang kung ano na kanyang hinahanap, na sa tingin niya ay mas naging maganda pa. Nang napasabi naman si Qian Yinji na kung magawa ng Blade Lord ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect na makuha ang immortalidad, ay nakakasigurado siya na ang kinabukasan ng Jiangho ay nakadepende na sa kanyang mga kamay. Kaya naman ay nabunutin siya ng tinik nang malaman niya na nagawa ng makuha ni Qian Yuwon ang 3 sa mga Essence Core na ito, na sa isip naman ng ating bida na 4 na ang kanyang hawak at mukhang hindi na niya pasasabihin ito sa kanya. Nang napasabi naman si Qian Yinji na nakakasigurado siya na ang Blade Lord ay nagawa ng makuha ang Essence Core ng Great Pong sa Potala Palace, na labis na ipinagtaka ni Qian Yuwon, nang napasabi siya sa kanyang isip na mukhang may isa pa na kagaya nito, at mukhang maaari ito dahil sa ang Divine Relic na mula sa Northern Sea Ice Palace ay masyado ng matanda. Sabi ng kanyang lolo na kung nagawa nga ng Blade Lord iyon, ay ang kanyang susunod na pupuntahan ay ang Wind White Tiger, at kahit na nagawa na nitong makuha ang 3 sa mga ito ay hindi pa din niya dapat na ibaba ang kanyang depensa, dahil nang una niyang makita ang Blade Lord sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, ay nagawa nitong labanan ang 20 na hipnosismo ng Martial Master upang subukan ang bagong tatag na Demon Iron Squad. Alam niya pa ang lahat ng mga nangyayari sa panahon na iyon, kaya naman ay ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang magawa na paslangin siya dahil sa isip niya ay ito na ang kanyang tanging pagkakataon. Subalit sabi niya na ang naging resulta ay talagang nakakabigla, dahil 2 Martial Master na nasa Mystic Realm at ang 18 Martial Master at ng Evolutionary Realm na lumalaban din sa kaparehas na oras, ngunit nagawa lamang na matalo sila sa loob ng 15 minuto. Dahil dito ay binalaan niya ang ating bida na ang Blade Lord ay totoong isang halimaw, dahil kung nagawa na nitong makakuha ng 2 o higit pa sa mga Essence Core, ay mas magiging mahirap ang magiging labanan kahit na nagawa pa nitong makuha ang 3 sa mga Essence Core. Kaya naman ay sinabihan siya nito na kailangan na niyang makuha ang Essence Core ng Wind White Tiger bago pa niya magawa na makuha ito, dahil kapag magawa iyon ng ating bida, ay hindi na niya magagawa na labanan siya. Nagawa nitong makita ang kanyang blade technique, at ito ay isang bagay na magagawa mo lamang na may palabas kung ang katawan mo ay nasa transcended limit na. Kaya naman ay tinanong niya si Qian Yuwon na kung nagawa na ba niyang mabasa ang libro patungkol sa Heavenly Demon Sword Art, dahil sa ito lamang ang tanging paraan upang magawa na labanan ang Blade Lord. Sabi pa nito na mabuti na lamang na nagawa nitong makagawa ng cultivation technique para sa Heavenly Demon Sword Art bago pa niya nagawang pasuking ang lugar ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, at ito ay magagawang mapalakas ang teknik ng 70%,
kaya naman ay kailangan na nilang magmadali at tuturuan nito si Qian Yuwon ngayong araw na din mismo dahil sa kailangan niyang buhayin muli ang kanilang Heavenly Demon Sword Art. Humingi naman ng paumanhin sa kanya ang ating bida, at sinabi na nagawa na nitong makita ang mismong cultivation technique na iniwan ng kanilang tagapagtatag ng demonic cult na nakaukit sa mga sapphire stone, bukod doon ay nagawa na din niya makumplito ang Heavenly Sword Art. Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala doon si Qian Inji, at napapasabi na mukhang ang kanyang apo ay patuloy pa din sa pagpapabilib sa kanya, ngunit sa isip ni Qian Yuwon ay sa tingin niya na mawawala na ito ng kanyang ulirat kung sasabihin pa niya sa kanyang lolo na nakagawa na din siya ng martial technique kung saan ay magagawang may pagsama ang Heavenly Demon Sword Art at ang Supreme Saber Divine Martial Arts. Makalipas ng 5 araw sa daungan ng Northern Sea Ice Palace, ay tinatanong ng binata si Qian Yuwon na kung bakit hindi pa ito magtagal pa ng ilang araw sa kanilang lugar, na sinagot naman ng ating bida na alam niya sa kanyang sarili na hindi talaga nais niyang magtagal pa siya doon, na kinontra naman ng binata at ito ay dahil sa madami pa siyang dapat na matutunan sa ating bida. Sabi ni Qian Yuwon na nagawa na nitong may turo ang lahat ng kanyang nalalaman, kaya naman ipinapasa na niya ang lahat sa kanya, at titignan na lamang niya ang mga magiging resulta ng kanyang gagawing pagsasanay. Sa nangyari ay nagtataka naman dito ang binata, kaya naman ay galit na sinabihan siya ng ating bida na siya ay ang kanyang kauna-unahang disciple, at tinanong kung sa tingin ba niya ay matatapos na lamang yun sa pagtuturo niya dito, dahil kung ganun ay nagkakamali siya dahil sa mayroon pa siyang 6 swords troop upang tignan siya kung nagagawa na ba niyang makapagpalakas sa kanyang pagsasanay. Sa nangyari ay napasabi na lamang ang binata na hindi niya bibiguin ang ating bida, kaya naman ay napasabi na lamang si Qian Yuwon sa kanyang isip na mukhang hindi talaga talentado ang isang ito at hindi din interesado patungkol sa martial arts kahit na siya ay miyembro ng kanilang martial clan, kaya naman ay sa tingin niya na ang kanyang tito na si Danju Qian ay ang mas nababagay sa posisyon bilang ang Palace Master ng Northern Sea Ice Palace. Kaya naman ay nagpaalam na ito sa kanila at pinaalalahanan ang binata na huwag itong liliban sa kanyang gagawing pagsasanay, nang bigla naman na nagbigay ng suhestyon si Heobong na kung bakit hindi nila kunin ang magandang pagkakataon na ito upang palitan ang pangalan ng Northern Sea Ice Palace, gaya ng Heavenly Demon Divine Cult Northern Branch, upang makatikim siya ng malakas na pagbatok sa kasamahan nito. Matapos ay sinabihan niya si Heobong na kailangan nitong mag-ingat sa kanyang mga sinasabi, dahil sa nasa teritoryo pa din sila ng mga ito, at nasa kanilang harapan ay ang dating tumatayong Palace Master ng lugar. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa lugar naman ng barkong kanilang sinasakyan ay nagtanong naman ang anak ng Moyong clan leader sa kasama nito na general strategist na kung ano nang mangyayari sa kanila ngayon, na sinagot naman siya nito na huwag itong mabalisa dahil sa hindi sila sasaktan ni Qian Yuwon ng ganun na lamang dahil sa bihag sila nito, na sinagot naman ng anak ng Moyong clan leader na ang kanilang pinuno ay walang puso. Kaya naman sa isip ng general strategist ay napasabi siya na dahil sa ginawa silang bihag nito kapalit ng pagpapabalik ng kanilang puwersa sa lugar, ay dapat na magdesisyon na si Qian Yuwon dahil sa masyado pang maaga upang mag-umpisa ng digmaan laban sa kanilang Orthodox Murem Alliance, at bukod doon ay hindi na din isang masamang ideya para sa kanila ang unahin na walisin ang puwersa ng mga Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Nang natigilan naman siya nang sinabi ng anak ng Moyong clan leader na kailangan nilang makatakas kung sakaling makakuha sila ng pagkakataon. Dahil sa hindi nag-aatubili na alisan ng halimaw na iyon ang kung sino kapag hindi niya nagugustuhan ang isinasagot sa kanya, at maaaring paslangin din silang lahat dito, na sinagot naman ng general strategist na kung sa tingin ba niya ay posible pa silang makatakas sa kamayan nito ay nagkakamali siya. Ngunit pinalakas nito ang loob ng general strategist at sinabi na hindi dapat sila mawalan ng pag-asa, dahil sa parating mayroon at kailangan lamang nilang maghintay ng pagkakataon. Nang bigla naman siyang natigilan nang tawagin siya ni Becky at sinabi na nais siyang makausap ng kanilang Demon Lord, upang makaramdam ito ng kaba at napasabi na bakit siya nito nais na makausap ganung wala naman siyang ginagawa na kahit na ano. Sa isip ng general strategist na wala namang sapat na lakas ng loob ang isang iyon na tumakas kahit pagustuhin pa niya.
Makalipas na magtungo ng anak ng Moyong clan leader sa ating bida, ay sinabi ni Xian Yuwon na narinig niya na ang Moyong clan ay mula sa Liaoning, kaya naman ay tinanong niya siya na kung tama ba ang ating bida na isipin na alam nito ang lugar na iyon, na agad naman niyang sinang-ayunan. Dahil doon ay kinakabahan siyang napatanong sa kanyang sarili na kung bakit naman niya natanong ang patungkol doon, at mukhang nais nilang burahin ang kanilang clan. Ngunit nagsalita si Xian Yuwon at sinabi na kapag nagawa na nilang makapunta sa lugar ng Liaoning ay ituturo nila ang daan patungo sa Changbei Mountain. Sa lugar naman ng Heavenly Demonic Cult sa 10,000 Great Mountain, sa loob ng Supreme Heavenly Demon Pavilion Training Room, ay gulat na gulat si Xian Ojong sa balitang nagawang makita ng kanyang anak ang nawawala nitong ama na si Xian Inji. Subalit sabi ng Left Guardian na hindi lamang iyon dahil ang kanilang Demon Lord ay nagawa din na makuha ang buong Northern Sea Ice Palace at gawing tagasunod ng kanilang demonic cult. Napasabi si Xian Ojong na hindi lamang nagawang palitan ng ating bida ang relihiyon at gawing teritoryo nila ang lugar ng Kaifeng, ay nagawa din niyang makuha at gawing tagasunod ang Northern Sea Ice Palace. Masaya naman na napasabi ang Left Guardian na alam nito na may potensyal ang isang iyon nang kunin niya si Xian Yuwon bilang kanyang disciple at isa siyang biyaya ng kanilang demonic cult. Napasabi naman si Xian Ojong sa kanyang sarili na mukhang mas magaling pa kumpare sa kanya ang anak nila ni Huayon, kaya naman ay sinabi nito na dahil sa nagdala siya ng magandang balita ay bakit hindi sila mag-inumang dalawa. Subalit bago pa makasagot ang Left Guardian ay bigla naman itong nagbigay ng isang malakas na pag-atake upang mapaiwas siya dito, at nang matapos na tumagos sa bintana ang pag-atake niya, ay dali-dali naman siyang lumabas. Sa nangyari ay nagtataka naman sa kanya ang Left Guardian, kaya naman ay sinabi nito na inakala niya na may kung sino ang palihim na nakikinig sa kanila mula sa labas, upang mapasabi ang Left Guardian na malabo iyon dahil sa ang lugar na ito ay ang may pinakamataas na seguridad, kaya naman ay walang paraan upang makapagtago ang mga ito. Napasabi na lamang si Xian Ojong na sa tingin niya ay nagkamali lamang siya, subalit sabi nito sa kanyang isip na kahit pasira pa ang kanyang origin chi, ay ang magkamali ng ganito ay napaka-imposible din, kaya naman ay sinabihan na lamang nito ang Left Guardian na pumasok na lamang sila at mag-inom. Sa lugar naman ng 10,000 Great Mountain Top of the Five Peak, ay mula sa pinakatuktok nito, ay may kung sino naman na lumilitaw, at naiinis si Xian Musong na napapasabi na walang paraan upang magawa siyang makita ng kung sino, at hindi siya makapaniwala na nagawa siyang maramdaman nito, kaya naman ay matapos niyang tignan ang lubha ng kanyang pagkakapinsala, ay napatanong siya na kung ang isang iyon ba ay talagang napakahalimaw. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupan lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.